Dumating ang mga bida sa bayan ng Whitestone. Pinapanood sila ng Team Rocket mula sa malayo at nakitang ang bayan ay gawa sa marmol na sobrang nagustuhan ni Jessie. Hindi maintindihan ni James kung bakit gawa rin sa marmol ang kanyang mansyon, kaya naisip niya na ang marmol ay marvelous, pero pinagalitan siya ni na Jessie at Meowth dahil sa corny na joke na yon. Nabasa ni Brock na mukhang gawa sa marmol ang bayan dahil pininturahan ito para magmukhang ganoon. Biglang nakakita sila ng tatlong Smeargle na nagpipinta sa dingding gamit ang mga kulay na asul, pula, at berde. Hinahabol ng mga tao ang mga Smeargle na nagtago naman sa likod ng mga bida. Gusto ng mga taong bayan na pag-alitan ng mga Smeargle dahil naglalagay sila ng mga scribble sa isang makasaysayang bayan. Nagpasya ang mga bida na protektahan ng mga Smeargle dahil hindi sila dapat tratuhin ng ganoon. Isang matandang lalaki ang dumating at sinabi sa mga tao na ang mga Smeargle ay kanyang responsibilidad. Naniniwala siya na ang mga Smeargle na ito ay mga artist sa kabila ng kanilang kakaibang mga pinta. Gusto pa rin ng mga taong bayan na burahin ang mga ipininta ng mga Smeargle, kaya binigyan sila ng matanda ng isang blankong tseke para bayaran ang anumang halagang kailangan. Narinig ito ng Team Rocket at sinabi ni Jessie na kung siya ang nakatanggap ng blankong tseke ay 1,000,000 ang isusulat niya, pero nagbago ang isip niya nang itanong ni James kung paano kung mahirap lang ang lalaki at kailangan nito ang pera. Isang reporter ang dumating at nakilala ang lalaki bilang si Jack Pollackson. Masaya ang reporter na mahanap si Jack Pollackson at nagpa siyang gumawa ng documentary tungkol sa kanya sa halip na tungkol sa bayan. Nabasa ni Brock na si Jack Pollackson ay isang sikat na abstract artist at ipinakita kina Ash at Misty ang larawan ng isa sa mga ipininta nito. Hindi akalain ni na Ash at Misty na mayroon itong mataas na artistic value, pero narinig ni Brock na hindi raw kayang ipakita ng mga libro o kahit ng TV ang tunay na kagandahan ng kanyang mga pinta. Gusto ng reporter na pumunta sa studio ni Jack para kumuha ng mga larawan, pero naramdaman ni Jack na hindi pareho ang pakiramdam kung larawan lang ang ipapakita. Naisip ng reporter na dapat nilang ipakita kung paano gumagawa ng pintura si Jack. Sumagot si Jack na ang kanyang mga paintbrush ay ang mga Smeargle. Nagtakbuhan ang mga Smeargle at nagsimulang magpinta sa mga gusali, kotse, at maging sa mga tao. Binalaan ni Jack ang mga tao na huwag gumalaw dahil baka masira nila ang sining ng mga Smeargle. Napinturahan ng mga bida, pero nagustuhan ni Misty na maging bahagi ng isang masterpiece. Inutusan ni Jack ang mga Smeargle na tumigil sa pagpipinta. Humingi siya ng paumanhin sa lahat dahil nakita niyang kalat lang ang nagawa nila at hindi isang sining, kaya naman napakamot ulo ang lahat. Nag-aalala si Jack dahil matagal na ring walang inspirasyon ng mga Smeargle. Nabasa ni Jessie na sino mang titingin sa mga painting ni Jack Pollackson ay mamamangha dahil ang mga mahahalagang painting lang ang ipinapakita nito. Naalala ni James na sa kanilang mansyon, ang mga sining ay gawa ni na Picasso, Rembrandt, at ng monster na si Rodin. Naisip ni Meowth na dapat silang magnakaw ng ilan sa mga painting, at sumang-ayon naman sa kanya sina Jessie at James. Humingi ng paumanhin si Jack sa mga bida at inanyayahan silang pumunta sa studio para makapaglinis ng sarili. Gusto ring sumama ng reporter, pero ayaw ni Jack na makuhanan ng video ang kanyang trabaho dahil hindi ito kapareho ng karanasan sa panonood sa TV. Nakita ng reporter ang katotohanan at nagpa siyang wag na itong i-record. Nagpasalamat si Jack sa kanya at pumunta na sila para maglinis. Sa mansyon, naglinis ang mga bida at nakitang pininturahan din ang mga dingding. Sinabi ni Jack sa kanila na nagpipinta ang mga Smeargle kahit kailan nila gusto. Ipinakita ni Jack sa kanila ang isang collage pero nagtaka siya kung maganda ba ito. Nagtanong si Misty kung ano ang nagpapaganda sa isang larawan, kaya sinabi ni Jack na ito ay ang pakiramdam na naririnig, nakikita, o naamoy ng isang tao. Inamoy ni Ash ang larawan at nakitang amoy turpentine ito. Nakita ni Jack na hindi siya nakakapagpaliwanag ng maayos, pero alam niyang mararamdaman ng lahat kung maganda ang isang larawan o hindi. Gayunpaman, ang paggawa ng larawan ay ibang usapan na nangangailangan ng talento at sipag na mayroon siya at ang mga Smeargle. Kaya naman, ipinakita niya sa mga bida ang ilan sa kanyang mga painting. Nagpakita si Jack ng isang painting na nagbigay ng saya sa lahat, maging sa kanya. Dumating din ang reporter para tignan ang painting at ninais na sana ay makita ito ng lahat ng tao sa mundo. Lumitaw si Wobba Fett, kaya naman nakita ng mga bida ang Team Rocket na tuwang-tuwa ring makita ang larawan. Gayunpaman, naroon sila para kunin ang larawan. Inisip ni Jessie na katulad ito ng kanyang kagandahan. Narealize ni Meowth na huhulihin sila ng mga pulis kung nanakawin nila ang mga painting. Sa halip, ginamit ni James ang kanyang camera para kumuha ng larawan nito at tumakas kasama sina Jessie at Meowth. Nagpasya si Jack na hayaan na lang sila dahil ang mga kopya ay walang gaanong halaga kumpara sa mga orihinal na painting. Nagalit si Jessie dahil walang gaanong halaga ang mga kopya. Nagtaka si James kung bakit hindi ito gumagana sa kanya kung gumagana naman ito kay Andy Warhol. Kaya naman, nagplano si Jessie na nakawin ang mga Smeargle para gumawa ng orihinal na sining.
Sinabi ni Jack kay Ash na katulad din siya nito noon, na gustong maging Pokemon Master, hanggang sa makita niya ang sining sa mga Smeargle, dahil ang kulay ng kanilang mga buntot ay depende sa kanilang mga galaw. Naisip ni Jack na baka tapos na ang lahat dahil hindi na niya maunawaan ang pagkakaiba ng mga kulay. Nakita niya ang lawa at naalala ang nangyari 50 taon na ang nakalipas, ang sikat ng araw sa umaga ay nagpinta sa lawa ng 10,000 kulay, pero nasa memorya na lang niya ito ngayon. Biglang nanakaw ng Team Rocket ang mga Smeargle. Lumipad palayo ang Team Rocket, pero nag-iwan ng bakas ng kulay ang isang Smeargle, kaya naman nasundan sila ng mga bida. Binigyan ni na Jessie at James ang mga Smeargle ng canvas, habang ipinakita naman ni Meowth ang kanyang mga kuko, kaya napilitang magpinta ang mga Smeargle sa ilalim ng pressure. Dumating ang mga bida, kaya inilabas ni Jessie si Arbok para lumaban habang sumugod naman si Pikachu. Gayunpaman, sumikat ang araw, kaya bumalik ang mga Smeargle kay Jack at umalis na ang mga bida. Gayunpaman, natuwa pa rin si Jessie dahil mayroon na silang ilang mga hindi natapos na painting at inisip na pwede niya itong pagsamahin. Nakita ni Jack na nagpipinta ng isang larawan ng kanyang mga Smeargle at binigyan sila ng mga utos. Maya-maya pa ay dumating ang mga taong bayan at nakita ang sining ng mga Smeargle, ang lungsod sa oras ng pagsikat ng araw. Sinabihan ng cameraman na kumuha ng high-definition camera, pero sinabi ng reporter na wala na itong silbi. Proud at masaya si Jack para sa kanyang mga Smeargle. Gayunpaman, bumuhos ang ulan, kaya naman nabura ang larawan. Inisip ni Ash na pwedeng gumawa muli ng isa pang larawan ng mga Smeargle, pero alam ni Jack na hindi na ito magiging kapareho, ngunit nakita niyang magkakaroon muli siya ng inspirasyon na gumawa ng mga bagong painting. Natuwa ang mga bida at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa balon ng Team Rocket, naisip ni Jessie na gawing isang collage ang mga ipininta ng Smeargle, pero biglang lumitaw si Wobbuffet kaya nabitawan niya ang lahat ng mga pinta sa hangin. Dumating ang mga bida sa isang bayan at gusto nilang makahanap ng Pokemon Center para makatulog sa gabi. Hindi alam ni Brock kung nasaan ito, kaya nagtanong si Ash sa isang babae na diniskartehan agad ni Brock, pero hinila siya palayo ni Misty. Sinabi ng babae na ang susunod na center ay 10 milya pa ang layo. Dahil pagod na sila, nagpasya silang mag-camp muna sa isang parke. Habang naglalagay ng tubig si Brock sa mangkok, nakakita siya ng isang Nidorina na umiinom. Isang babae ang dumating para kunin ito pero nadapa siya, buti na lang at nasalo siya ni Brock bago siya masaktan. Namangha ang babae kay Brock at ipinakilala ang sarili bilang si Temako. Sinabi ni Brock ang kanyang pangalan at agad itong nagustuhan ni Temako na ikinagulat ni Misty. Ipinaliwanag ni Temako na ang kanyang pangalan ay mula sa kanyang personalidad, cuteness mula sa Teddiursa, cuddliness mula sa Marip, at loneliness mula sa Cubone. Sinabi ni Temako na masaya siyang baguhin ang kanyang apelyido para kay Brock. Naisip ni Ash na talagang ikakasal na si Brock. Sinabi ni Misty na magpapakasal din tayo balang araw at tumango naman si Ash, pero nang ma-realize ang sinabi ni Misty ay nagulat si Ash. Dumating ang ama ni Temako at ipinakilala ito ni Temako kay Brock. Kinumbinsi ni Temako ang kanyang ama na patuloyin ang mga bida sa kanilang bahay at pumayag ito. Natuwa sina Misty at Ash, habang si Brock naman ay kinaladkad na ni Temako. Pagdating sa bahay ni Temako, nakita ng mga bida ang maraming Pokemon dahil isang researcher ang ama ni Temako. Kumain ang mga bida ng hapunan na niluto ni Temako habang iniisip si Brock. Sinabi ni Brock na masarap ang luto, kaya naman natuwa si Temako at sinabing kaya niya itong lutuin gabi-gabi para sa kanya. Pagkatapos, binigyan ni Temako si Brock ng tsaa at tinanong kung ilang asukal ang kanyang gusto, pero lutang si Brock kaya sinabi niyang 47, bago binawi at ginawang 45. Pabulong na tinanong ni Misty kay Brock na ano ang pakiramdam na ikaw naman ang hinahabol ng babae. May perpektong wedding fantasy na si Temako, silang dalawa ni Brock na nakagown at suit habang naghihiwa ng cake. Dahil lutang pa rin si Brock, hinili siya ni Misty para kausapin. Inamin ni Brock na hindi niya alam ang gagawin sa sitwasyong ito. Pinayuhan siya ni Misty na dapat siyang magsalita dahil kapag naging sila ni Temako, hindi na niya kailangan pang mag-flirt sa ibang babae. Tinanong ni Misty kung ilan na ba sa mga babaeng nagustuhan ni Brock ang nagkagusto rin sa kanya. Sabi ni Brock ay wala, kaya sinabi ni Misty na mas mabuting mahalin ang taong mahal ka rin kaysa sa taong hindi ka gusto. Tinanong ni Brock kung paano ito nalaman ni Misty, at sumagot naman si Misty na narinig niya lang ito. Kinabukasan, ipinakita sa kanila ng ama ni Temako ang lab na binabalak nitong palakihin para malagyan ng 100 Pokemon. Iminungkahi ni Temako na kumuha ng assistant ang kanyang ama, at gusto niyang si Brock ang kunin ito para lagi silang magkasama. Sinabihan ni Misty si Brock na pilitin ang kanyang sarili na magustuhan si Temako. Ipinakita ni Temako ang kanyang Nidorina at ninais na mag-alaga rin si Brock ng Nidorino. Sinabi ni Brock na wala siya nito, kaya binigyan siya ni Temako ng Nidorino. Biglang naghagis ng mga netang Team Rocket para hulihin ang mga Pokemon doon at pati rin si Pikachu.
Nakasuot na naman sila ng mga kakaibang damit, sinabi ni Meowth na mukha silang nagtatrabaho sa isang Mongolian barbecue. Inilabas ni Ash si Totodile at inilabas naman ni Jessie si Arbok. Gumamit ng water gun si Totodile para patumbahin si Arbok. Inilabas ni James si Weezing para gumamit ng smoke screen. Nabalot ng usok ang paligid at nadapa si Temako sa lubid habang hinahanap ang kanyang mga Pokemon. Inilabas ni Misty si Poliwhirl para alisin ang usok gamit ang bubble. Nakatakas ang Team Rocket dala ang mga net, pero naiwan pala ang mga Pokemon, at ang nadala nila ay si Temako. Nainis si Jessie dahil naputol ang kanyang net, habang si James naman ay nagulat kay Temako. Nagkagusto si Temako kay James at nagpakilala. Laking gulat ni na Jessie at Meowth nang hilingin ni Temako kay James na maging fiancé niya ito. Dahil naalala ni James ang ex-girlfriend niyang si Jezebel, natakot siya at umakyat sa puno. Naisip naman ni Jessie na kung magpapakasal si James kay Temako, mapapasa kanila ang mga Pokemon sa lab. Sinubukan ni James na sabihing miyembro siya ng isang masamang organisasyon na Team Rocket, pero sinabi sa kanya ni Temako na ayos lang dahil lahat naman talaga ng asawa ay may hobby. Nagpa siya ang mga bida at taong bayan na hanapin si Temako. Inilabas ni Ash si Noctowl at nahanap nito ang balon ng Team Rocket. Samantala, nakauwi na si Temako sa bahay kasama ang nakadisguise na Team Rocket. Nagpanggap si Jessie na isang maiden at sinabi sa ama ni Temako na si James ang bagong fiancé ni Temako. Ipinaliwanag ni Jessie na si James ang nagligtas kay Temako mula sa masasamang loob na Team Rocket at pagkatapos nun ay nagkagustuhan ang dalawa. Sinabi rin nilang inampon nila ang Meowth na inabandona ng Team Rocket. Naniwala naman ang ama ni Temako at tuwang-tuwa sa kanila. Pinabagsak ni Noctowl ang balon ng Team Rocket pero cardboard lang pala ang laman nito. Nabalitaan nilang nakauwi na si Temako kasama ang kanyang fiancé. Pumasok sina Jessie at Meowth sa lab para nakawin ang mga Pokemon doon, at paglabas nila ay hinila sila ng ama ni Temako para pakainin ng tanghalian. Gusto na sanang umalis ni James pero inuna ni Jessie ang pagkain. Dumating ang mga bida at ipinakilala ni Temako ang kanyang fiancé. Nagulat si Brock habang si Misty naman ay napansin na pamilyar ang dalawa. Tinanggal ni Misty ang salamin ni Jessie at nalantad ang buhok nito, kaya nalaman nilang ito pala ang Team Rocket. Nalungkot si Brock kaya tinanong ito ni Misty nang akala ko ba ayaw mo sa kanya, at sumagot si Brock na kung ayos na si Temako para kay James, ayos na rin ito para sa kanya. Lumabas ang mga Pokeball mula sa bag kaya nabuking ang pagnanakaw nila. Tumakas ang Team Rocket kaya inilabas ni Ash si Chikorita habang si Misty naman ay si Poliwhirl para pigilan ito. Gumamit si Weezing ng smoke screen pero napigilan ito ng bubble ni Poliwhirl. Tinakal ni Chikorita si Arbok at tumalsik ito kay Jessie kaya nahulog ang bag ng mga Pokeball. Ginamit ni Chikorita ang Razor Leaf kay Weezing. Biglang inilabas ni Temako ang Nidorina para atakihin si Poliwhirl upang protektahan si James. Gumamit si Poliwhirl ng water gun kay James pero si Temako ang sumalo ng atake. Ginamit ni Chikorita ang Vine Whip para pagumpugin sina Arbok at Weezing. Pagkatapos nun ay tuluyan ang pinalipad ni na Pikachu at Poliwhirl ang Team Rocket gamit ang pinagsamang water gun at Thunderbolt. Matapos ang gulo, ginamot si Temako. Ipinaliwanag ng kanyang ama na na-excite lang ito sa kasal ng kanyang pinsan kaya puro kasal ang nasa isip nito. Naglakas loob na si Brock na sabihing mahal niya si Temako at ikinagulat ito ng lahat. Pero nang magising si Temako ay agad itong nagkagusto sa doktor na gumamot sa kanya. Nagustuhan din ng doktor si Temako at niyaya itong magpakasal. Broken-hearted na naman si Brock at sinabi ni Misty na kahit ang isang Pokemon breeder ay walang laban sa isang doktor. Nagpatuloy na ang mga bida sa kanilang paglalakbay, at sinabi ni na Misty at Ash kay Brock na balang araw ay mahahanap din niya ang babaeng para sa kanya. Biglang nabuhayan si Brock dahil naisip niyang may mga babae sa susunod na bayan na naghihintay sa kanya, kaya naman nagmadali siyang tumakbo habang humabol naman sa kanya sina Ash at Misty.